Ang TikTok challenge na hindi dapat sinubukan. Hey guys! Welcome back sa channel! Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to! Hindi ako mahilig sa mga paranormal challenge sa TikTok. Sa totoo lang, ginagawa ko lang sila minsan para may ma-upload na content. Pero may isang challenge na sana hindi ko na lang sinubukan. Nangyari ito mga 2 buwan na ang nakalipas, mga 11:00 ng gabi noon. Mag-isa lang ako sa bahay dahil naka-night shift ang parents ko. Habang nagso-scroll ako sa TikTok, may nakita akong challenge na trending. Simple lang daw, patayin mo lahat ng ilaw sa kwarto. Buksan ang front camera, tumingin sa likod mo, tapos sabihin ng 3 beses, "May kasama ba ako rito?" Siyempre, natawa lang ako. Sabi ko, content lang naman, walang mawawala. Kaya sinubukan ko. Pinatay ko ang ilaw, binuksan ko ang camera, tapos ginawa ko yung challenge. May kasama ba ako rito? May kasama ba ako rito? May kasama ba ako rito? Wala namang nangyari. Tahimik lang, kaya tinigil ko na ang recording. Natawa pa nga ako. Sabi ko, fake naman pala. Pagkatapos noon, naglaro lang ako sa phone hanggang madaling araw. Kinabukasan, in-edit ko yung video. Doon ko napansin yung kakaiba. Sa unang tingin, normal lang. Pero habang tinitingnan ko yung recording frame by frame, may parang anino sa likod ko. Hindi siya halata. Parang tao lang na nakatayo sa may pinto. Akala ko camera glitch. Mababang ilaw kasi. Hindi ko na pinansin. In-upload ko pa rin. Makalipas ang ilang oras, may nag-comment. "Bro, sino yung nasa likod mo sa bandang dulo?" May isa pang comment. "Akala ko mag-isa ka sa bahay." Doon ako kinabahan. Binalikan ko ulit yung video. Mas marami nang nakakapansin. Pare-pareho sila ng tinuturo. Yung nasa may pinto. Pero ang mas nakakatakot, hindi ko maalala na bukas ang pinto nung nagre-record ako. Sigurado akong sarado yun. Kinagabihan, habang nasa kwarto ako, may natanggap akong notification. May nag-tag sa akin. May nag-download pala ng video ko at nilinaw yung brightness. Nang makita ko yung edited version, nanlamig ako. Yung anino, hindi pala nakatayo sa pinto. Mas malapit siya. Sobrang dilim lang kaya hindi halata. Nasa likod ko lang talaga siya. Mga 2 hakbang ang layo. At parang nakatingin diretso sa camera. Hindi ko na tinapos panoorin. Binura ko agad yung upload, pati yung original file. Akala ko matatapos na doon. Pero hindi. Makalipas ang ilang araw, napansin ko na tuwing gumagamit ako ng front camera sa gabi, may parang maitim na hugis sa likod ko. Minsan nasa sulok, minsan malapit sa pinto, minsan wala naman. Iniisip ko na baka guni-guni lang, stress, pagod, anumang paliwanag. Pero isang gabi, nag-selfie ako para i-test. Pagkatapos kong kuhanan, agad kong tiningnan yung picture. At doon ko nakita, may tao nga, nakatayo sa likod ko, nakayuko, halos dikit na sa balikat ko. Paglingon ko, wala naman, walang tao, walang kahit ano. Binura ko lahat ng pictures, lahat ng videos. At hindi na ako sumali sa kahit anong challenge pagkatapos nun. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano yung nakita ko. Pero may isang bagay akong sigurado. Tuwing nagbubukas ako ng front camera sa madilim na kwarto, iniiwasan ko nang tumingin sa likod ko. Dahil baka may makita akong hindi dapat makita. At baka sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakatingin sa camera, kundi sa akin. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa kwento sa Kangit-Ngitan.